So what's up sa mga kahombre ko dyan? Finally, nandito na po tayo sa second part ng Rise and Fall ni Makagago. What's up, man? Tuloy! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa last video na Rise and Fall ni Makagago, dito'y tinalakay sa video ang pagsisimula ni MG sa pagiging rapper at pagtira-tira sa mga tao. Sa dulo ay nalaman rin nating na-delete ang YouTube channel niya, including ang mga na-compose niyang 300+ na diss tracks. Isa rin dito ang naging diss track niya kay President Benigno III. Malalaman nyo na yung history ng kanta na yan. Gusto ko lamunin ang bangkay ni Ninoy sa harap mo, presidente, Noy. Pero hindi ako ganun kasi mas malma gusto ko. Ang gusto ko'y lamutakin ng kaluluwa mo. Ito ay nagresulta sa isang napakasaklap na sitwasyon o kaganapan sa naging karir ni Makagago. Nabalita po ito. And at the same time, ito ay lumabas sa napakaraming articles. Batang-bata pa ako nito, mga kahombre ko. Baka mga 18 anyos pa lang ako, ganyan. Dumating sa point na may nag-email sa akin, no, na government agency. Kung saan, ang sinabi ng government agency ay kapag hindi ko dinilit yung kanta na yon, yung diss track, straight away, papepersona non grata ako sa buong Pilipinas at kukuhanin nila ang aking passport. Meron akong isang malaking sekreto na dito ko ibubunyag sa inyong lahat. Nalaman lang, mga kahombre ko, ng aking mga magulang na ako si Makagago at ako'y influencer nung ako ay natulfo. Yes, it's true, mga kahombre ko. So imagine ninyo, all this time, hindi alam ng magulang ko na ako ay isang internet personality. Natakot ako na malaman to ng nanay at tatay ko kasi grabe to, mga kahombre ko. Alam nyo kasi, yung mga magulang ko yung mga typical na, yung mga dating-dati pang mentalidad, no, na kailangan magbabayad ng ayos ng tax, perfect ang mga passport, lahat ay in line. Ganyang klase ang aking mga magulang, mga kahombre ko, up till now, sa totoo lang. So imagine ninyo kung nalaman nila na muntik nang makuha ang aking passport, which actually, ngayon, malalaman na nila kasi mapapanood nila to. Sorry na agad. Ang ginawa ko, binura ko po agad yung aking video na yon at nawala na yon. Kaso, syempre, nung gumawa ako ng... nung ginawa ko itong third YouTube channel ko, which is ito na nga, yung Makagago What's Up, man, nire-upload ko na lang. Syempre, alam niyo naman. Kung anong klaseng utak ang meron si MG noon, di ba? And ngayon, mga kahombre ko, kinabahan ako and all, pero life goes on. Di ba? Nung nabura ko, wala naman ang nangyari. That was fire back in the day. Trending siya big time. So, yun. Again. At dahil nag-trend, alam nyo na, nadagdagan palalo ng napakaraming hangin ang ulo ni Makagago. Sa pagkaka-delete ng mga videos sa YouTube channel ni Makagago, nawala na rin siya ng kahit na papanong gana. So, ngayon, lumipat si MG sa Facebook. Eto na po yung era ng Facebook. Sa Facebook, sinubukan ni Makagagong mag-upload o i-re-upload ang kanyang mga obra. Ngunit, sa kasamaang palad, nakagawa ito ng napakaraming pages dahil patuloy agad itong nade-detect ng Facebook at ina-unpublish nila ang pages ni Makagago. Siguro na abutan nyo to, no? So tuwing magbibideo ako, sabog. Tapos bang, mawawala na naman yung page. Gagawa na naman ako ng bagong page. Tataas na naman ang mga likes at followers. Tapos after 3-4 days, bang, wala na naman. Ay, nako, Facebook. Ilang taon ako nakipag-away sa'yo. Sa patuloy na paggawa ni Makagago ng page, hindi rin naman nahinto ang patuloy na pagsikat nito. Nandumating sa punto na may nakatuklas kay Makagago na isang sikat na page. At iyon ang sikat na page back in the day. Iyon ang Trash Talk Activate. Pinamumunuan ito ni na Kapitana at
nila Steel Kill, kung naaalala nyo tong dalawang to. Sa page na nabanggit na gawang makapasok ni Makagago dito at naging isang admin. Itong page na to, mga kahombre ko, page to ng literal na trash talkan. Gets nyo? Meron kaming tatarantaduhin na tao, tas yun yung titirahin namin the whole day. Ang stupid niya ng mga mentalidad ng mga nakakasama ko. Oh my God, man. This is the craziest difference. Kasi sila, hindi sila nagpapakita ng mga mukha nila kapag nagbi-video, nagla-live sila. Si MG, si MG. Alam nyo na yan, di ba? Usually, mga kahombre ko, ang nagiging topic dito ay si Krishna Audrey Johnson. Hindi ko alam, Krishna, kung nasaan ka na. Pero madalas itong sabihan ng kung ano-anong masasama ng page na ito. And madalas din po ito, mga kahombre ko, na na-unpublish. Dahil sobrang crazy po ng mga trash talkan dito. And yung mga tinitira ay quite famous. So, nare-report siya ng paulit-ulit, ulit-ulit. Meron din naging segment si Makagago na ginaganap niya sa isang FM website. Back in the day, mga kahombre ko, sikat na sikat yon. Merong FM, parang radio, tapos nagsasalita ako doon. True normal na, naka-mic lang ako, ganyan, yun lang. Kahit papano lumipas ang aking mga araw na instead na gumawa ako ng katarantaduhan sa streets, nandun ako at naninira ako ng naninira ng mga tao, which is, kung iisipin nyo, it's almost the same thing, right? Yun nga lang, hindi nalagay sa alanganing sitwasyon o posisyon yung buhay ni Makagago kasi nasa loob lang ako ng bahay, di ba? Pero I'm sorry, man, kasi kahit pa paano napakarami ko rin na nabigyan ng anxiety, nabigyan ng takot, ng kaba na pag narinig Makagago. Kung si Makagago, di ba? Dito, mga kahombre ko, I was having a lot of fun. It was fun for me na mambuli ng mga tao nung panahon na yan. Ngayon, kung maiisip ko, nakakatawa ba or masaya ba talaga mambuli ng tao? Why I was doing this thing, hindi ko rin alam. Tulad ng paulit-ulit ko na nararamdaman sa karir ko, kaya ako umangat ng umangat. Dumating sa point na I felt untouchable na naman. At dito, tinira ko na si Kong TV. Bakit ko tinira si Kong TV? Hindi ko rin alam. Hindi ko na mahanap yung video. Baka sakali na may maglabas dyan kung sakali may nag-download ng dati ko pang video. Tinira ko si Kong TV ng walang dahilan. Nung sumagot si Kong TV, hindi pa siya yung Kong TV na nakikilala nyo ngayon, mga kahombre ko. Iba pa siya noon. Palamura pa siya. Parang iba pa nga ata name ni Kong TV noon eh. Ganun pa halos yung content niya, no? So halos tulad nung sa akin yung content niya, pero hindi ganun kasaklap. Meron ka pa rin mapupulot, pero ganun yung style niya, no? So sinagot niya ako, no? In a very, very matured way. So nabaon po ako noon, panahon na yon. Sobrang nakakahiya yun, mga kahombre ko. First time ever na si Makagago ay nakatikim ng napakasaklap na pagkabagsak at pagkabaon. Kasi napakaraming nang bash sa akin to the point na wala na halos nanonood sa akin. Nawalan ako ng kredibilidad nung ako ay pinagbigyan at tinira ni Kong TV, mga kahombre ko. And I think after a while, binura niya rin yung video na yun. Kasi hindi ko na rin siya mahanap, mga kahombre ko. And buti na lang, binura niya pa yon, partida pa yon, mga kahombre ko. Alam nyo kasi, mga kahombre ko, halos sabay kaming nagsimula ni Kong TV sa social media. Nauna lang siguro ako ng content. Yung career ko, YouTube, Facebook, YouTube, di ba? Pabalik-balik ako, di ba? Nag-isip-isip ako, bakit si Kong TV ay lumipat sa YouTube? Anong meron sa YouTube? Kasi huwag niyong kakalimutan na hanggang ngayon, wala pa rin akong monetization. So ginagawa ko itong lahat nang wala akong nakakamit, kundi fame lang. Anong sitwasyon ko nito? Palamunin pa rin ako ng mga magulang ko while I was doing this. Kumbaga sila yung nag-i-invest sa katarantaduhan ko. Ayon ang difference between me and Kong TV. Kong TV has always been 3 steps ahead. Na-build up niya yung sarili niya ng ayos sa YouTube. Na-build up niya ang sarili niya ng ayos sa Facebook. Pagkatapos doon, inayos niya yung sitwasyon niya sa YouTube at minonetize niya agad ang sarili niya sa YouTube. Now, that's the difference between me and Kong TV. Kasi ako, I was a loose ball cannon. Malakas, pero kahit saan na lang bumagsak, ayos yun. While si Kong TV po, ay yung general ng isang fleet. Siya ay merong
magandang sistema. Magkaedad din kami, mga kahombre ko, actually. He was very up pagdating sa career. Iba talaga yung pag-iisip ng tao na to. And I saw that. There was a certain time na halos pantay lang kami noon. Pero after, nung nag-step up na siya, wala na. Lumipad na siya ng totally. Ako naiwan dito. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Huwag niyong hahayaan na ma-stuck kayo sa isang lugar. Kung sa tingin nyo, hindi na to mag-work out, you move on. Do not try and try kasi it's not gonna work. If it doesn't work, the first time, the second time, the third time, you move on with your life. Marami din dyan na pwede kayong maging idolo upang yun yung gayahin nyo na daan. Kaya nga yan binild up Kaya nga naandito yung mga tao sa mukha nyo na nakikinig kayo for that reason. Dumating sa punto na nanawa na ang mga tao sa Trash Talk Activate. Tulad ko, nanawa na kami ng mga tropa. Kaya naisipan nilang gumawa ng panibagong page na may pangalang Beast Mode na ako. Naalala niyo yan, mga kahombre ko, for sure. Sa panibagong page na ito, mas lalong naging active si MG kasi nawalan ako ng konti ng credibility kay Kong TV. Tandaan niyo yan. Araw-araw ang pagpo-post nito at pagla-live. Sa panahon na yon, sobrang lakas ng page na yan, mga kahombre ko. Kung sa isang araw pa lang ay napakarami na agad nitong likes. Hindi ko makakalimutan yon na unpublished today, gumawa ulit agad kami today ng page, then bang, 71,000 agad ang likes. Ganyan kaming katindi sa beast mode na ako nung panahon na to, mga kahombre ko. Ang pinaka-tina-trash talk namin dito, si Kate Mana. Dito kung naalala nyo, di ba? Si Kate. Yan, si Shobelim, kung tawagin ngayon, yan. Ewan ko bakit ko yung ginagawa, mga kahombre ko, o bakit namin yung ginagawa. Ulitin ko, maybe dahil sa katarantaduhan na utak ko, o talagang literal na ang utak ko punong-puno na ng tae. Ngunit hindi rin tumagal. Ay paulit-ulit ding na-unpublish ito. Kaso, sa tuwing gagawa kami ng page na Beast Mode na ako, ang bilis nitong na-unpublish. Nakakahinayang. Hinayang na hinayang kami. Grabe, ano ba naman to? Nag-ubos tayo ng araw, ng oras, ganito, tas wala pa rin. Wala nang nangyari. Paulit-ulit na lang. Gagawa kami, unpublish. Gagawa, unpublish. Ganong kalakas yung Beast Mode na ako, mga kahombre ko. At sa kasamaang palad, may lumabas sa internet, sa Facebook, na tinatawag ang kanyang sarili na Trash Talk Champion. Yan! Sino itong Trash Talk Champion na kupal na to? Sa paulit-ulit na pag-unpublish ng page ng Beast Mode na ako, nanawa na rin mismo ang mga naging miyembro at pinili na lang nilang ihinto ito. Sa kabilang banda, si Makagago ay pinagpatuloy pa rin ang kanyang gawain. Iniiwan ako ng mga kasama ko pero nasandito pa rin ako, hindi ako papayag. Masama, sobrang pangit, pero pag consistency, yung utak ko is the best. First, di ba, yung grupo ko nawala. Ngayon, yung mga kasama ko sa page ng Facebook kung saan sumikat din ako dahil sa kanila nawala. But I was still there. Di ba? Naisipan na ni Makagagong gumawa ng kanya mismong page. Sinimulan niya ulit sa pagtira ng mga sikat, including Vice Ganda. Pero idol kita, Vice. Kaso tanga mo Tangkad mo nga, naiwan naman sa balikat mo utak mo. Pero idol kita, Vice. Kaso tanga mo Nagpipiling Ann Curtis ka pero bakat naman sa suits mo yung alaga. Pero idol kita, Vice. Kaso tanga mo At nagsisimula na namang umangat ang pangalan ni Makagago individually. Dito, may lumabas na isang tao na lumaban at tinira si Makagago. At siya ay ang Trash Talk Champion na si Jesmar Santos. Naalala niyo ba itong hinayupak na ito, mga kahombre ko? He was super fun, man. Kung saan naglabas ito ng diss track kay Makagago gamit ang Ghost Fighter na beat. What up sa mga kahombre-hombre ko dyan? Makagago potang ina mo para sa'yo. Isang negro, gumawa ng video, nagalit ng sobra ang champion. Lumapit ka at nang iyong makita ang tunay na bagsik ng champion. Putang ina mo! Komedya to si Makagago. Ang bobo mo, putang ina mo, mukha kang champorado, nanay mong Giaro.
So, it was super fun kasi at the end of the day, mga kahombre ko, hindi ko ito pinalagpas at ginawan ko ito ng isang diss track na ang beat din ay Ghost Fighter. Hi, Abu Rahim! Ito yung version ko! So it's him, Abu Rahim, wow ngipin, Abu Rahim, taas mo, payukan mo. Iyoko ngang lumapit, tangina ka, at bakit ngipin mo nakalawit? Yung ina mo, opo mo sa tatay mo naman na. Kung ako'y baluga, ano ka? Putang ina mo ka pa. It was very fun nung panahon na to, mga kahombre ko. Kung nasaan ka man, Jesmar, I hope na nahanap mo na ang iyong peace kasi mukhang wala ka na sa social media. And I am thanking you dahil napasaya mo ang aking pagkabata. Ano ba ang sumunod dito? Ito na yung isa sa pinakamalupit na pinagdaanan ko bilang rapper. Sino po ba si QC, mga kahombre ko? Si QC, kung naalala nyo, ay isang Filipino rapper na gumawa ng mga hit songs tulad ng Ang Ganda Mo at iba't iba pang mga kantang sexually themed. Naging magkaibigan ako at si QC noong mga panahon na to through a girl named Mina. Si Mina, she was famous back in the day too. Madalas niya akong tulungan. Pagka may bago na akong page, pinapalike niya. Alam niyan kasi meron siya mga fans. Ano bang ginagawa niya sa social media? Pa-sexy-sexy siya. Yung mga parang yung mga ngayon na mga babae, di ba? But ako at si Mina, mga kahombre ko, we were just best friends. At saka magkalayo kami. Nasa Japan siya, ako nasa Europe. We were very good friends nung panahon na yon. Naging magkaibigan kami ni QC kasi parehas kami ng vibes. Parehas kaming malalaswa ang mga pinag-iisip back in the day. Kasama ko nga pala sa track na to ang aking hombre na si QC. Makinig lang kayo ng mabuti. Kantuta na to. Kunwaring di ka nakikiuso nang dahil sa puke at titing umaabuso. Ako na kanta na bastos, sana may magkokomment na bakit daw ako bastos. Tangina, nakakabigla, nalalait kahit sila ang una sa hindot. Malaswang kanta, malaswang mga topic. Dumating ang araw na nagawang makipag-collab ni QC kay Zargon. At sa mga panahon na yan, ay magkaaway si Makagago at si Zargon. Nakatikim ka na ba ng kalbong tulad ko? Idol na idol ko si Zargon, pero gustong-gusto kong maging siya. Ang weird, di ba? Parang obsession na yung type, mga kahombre ko. To the point na gusto ko siyang masira sa internet para ako na siya. This is very stupid. But it's real. Mapapansin niyo yan kung mapapakinggan niyo yung mga kanta ko. Madalas kong sinasabi na ako na si Zargon. Dahil na rin sa mga rejections, no, ni Zargon sa akin noong mga panahon na yun. Madalas niya sabihin, Meron ka na ba napatunayan? Kung wala ka pa napatunayan, eh di hindi tayo pwedeng mag-collab. ganyan siya. Laging sinasabi niya sa akin. So naisip ko, Ay puta, ano bang papatunayan ko? Alam ko na, titirahan na lang kita. tas yun na, nagalit na siya totally kay Makagago. And in fact, si QC po, mga kahombre ko, nagselos sa akin at kay Mina. Not knowing, wala naman kaming masamang ginagawa. We were just best friends. Now, si QC at si Mina ata nagkaroon ng parang relasyon. Parang siguro sumasama ang loob ni QC sa akin. At dahil doon, mga kahombre ko, naglabas si Zargon at si QC ng kanta. Nainis ako noon, mga kahombre ko. Sabi ko, fuck! Bakit mo kasama yung kaaway ko? Yun, hindi na niya ako nireplyan. At dahil dito, naglabas ako ng 3 diss track, bang, striking back! Paano si QC sa kaiisip niya sa titi? So, ibig sabihin, friendship over na to, mga kahombre ko. Tama? And ngayon, mga kahombre ko, sumagot si QC dito, featuring Zargon. Sino ka? Ba't kilala ba kita? Huwag ka lumalapit sa'kin kundi kita kilala. Dahil mas lalong di mo naman ako kilala. At kung di kita pagkakaperahan, tumabi ka. And syempre, hindi ako magpapatinag. So dito, mga kahombre ko, itong si Hambog, napadamay siya dito. Kasi feeling ko, kaibigan niya si QC at Zargon.
And at the same time, mga kahombre ko, naiisip ko na sikat kasi to eh. Kailangan to para ma-uplift yung views ko. Wala na akong ibang personal na motibo kay Hambog kasi hindi naman ako galit dito noon. Sikat na sikat lang siya talaga, kailangan ko siyang isali. At isa pa mga kahombre ko, after nito, sinagot ko naman ang kanta nitong dalawang to. Ako pa ba? Di daw ako kilala pero sa kanta nila ko ang bida. Fuck you, see? Hanip pa hanggang ngayon, plastic na sinungaling pa. Di ba naaalala? Ikaw nagad sa akin, ibig sabihin ikaw nang ilangan sa dito. Kulam na sa'yo, tasto na di katso. Timobi ko, mail kulo, di Berlusconi katso. No say na sunod say, tandaan mo yan tubol ka. Ni Italiano, di ka marunong tangina. After na naging sagutan nila, napag-isipan na ni Makagago na hindi pala ayos ang makipagkaibigan. At magtatanong din kayo, MG, sa tinagal-tagal mo na sa social media, bakit lahat pinagtititira mo at bakit wala kang kakaibi-kaibigan? nung panahon na to, ang naging kaibigan ko lang na sikat nung panahon na to ay si QC lang, mga kahombre ko. Pero as you can see, pinlastic niya pa ako. Di ba? Ayan na storya nun. Ako, I was a good friend nung mga panahon na yan, up till now. Kapag kaibigan, kaibigan talaga ako till the end. Hindi ako yung mangkukupal o magbabago or ilalaglag ka. Hindi, wala sa akin yung mga ganyan, mga kahombre ko. Kasi sobrang totoo kong tao. Ganto akong kasama, pero totoo akong tao. Hindi nawawala yun sa personalidad ko. Yung pagiging totoo kong tao, hindi yan nawawala. Pero syempre, hindi natin maiiwasan na may mga tao na ibang mag-isip. Tulad niyan, nalaglagan na naman ako ng kaibigan. Dito na pumasok sa isip ko na kung gusto kong ituloy lahat ng to, dapat wala na akong magiging kaibigan. At dito mga kahombre ko, kinlose ko na lahat. Kahit yung best friend ko na si Mina, wala na nung panahon na to. Hindi ko na siya, kinlose ko na straight. Ayaw ko na ng kaibigan. Naisip ko, if I was to do this hobby of mine, then kailangan tuwid ako. Kailangan mag-isa lang ako. Wala akong pwedeng maging kaibigan na kahit sino man. At dito, mga kahombre ko, ito na yung naging turning point ko sa aking buong karir. Nakatapos na ako, mga kahombre ko, sa Italia. Sa lahat ng katarantaduhan ko, mga kahombre ko, naisabay ko pa ang aking pag-aaral. Isipin nyo ang dami kong pinaggagawang kabulastugan, and yet natapos ko pa rin ang aking pag-aaral. Ako po ay diplomado at ako ay isang thermo-hydraulico sa Italia. Ibig sabihin nun, ako ay tubero. Ako ay technician. Pero diplomado ako, inaral ko yan na 5 taon. Heater, okay, solar panel, yan yung mga ginagawa ko back in the day. I was working too sometimes, okay, tuwing summertime. Nung nakagraduate na ako bilang thermotechniko, thermo-hydraulico, ang nangyari sa akin, mga kahombre ko, ay 1 taon akong natenga sa bahay. Yan kasi yung panahon na pumasok sa napakatindi at napakalalang crisis ng Italia. So, hindi ako makahanap ng trabaho for a year. Binigyan ako ng choices ng tatay ko. Saan mo gustong pumunta? Sa England o sa Germany? Kung pupunta ako sa Germany, Deutsch ang language nila. Hindi ko alam kung paano magsalita niyan. Baka mahirapan ako kasi first language ko, Italiano. Baka ma-trouble ako, mga kahombre ko. Yan naisip ko. Now, ano ba ang second language ni Makagago Wasapan? French. Wala kaming English. Nung panahon na to, mga kahombre ko, hindi ako marunong mag-English. Tsamba-tsamba lang. Pero mas madali naman sigurong pag-aralan ng English kesa sa Deutsch. Eh di sa England na lang ako pupunta. Sabi ko sa tatay ko, Papa, dali mo na lang ako sa England. Doon, mas okay ako doon for sure. pinatalsik ako ng tatay ko sa England. At doon, syempre, tangang-tanga ako. Bakit? Wala kasi akong kilala kahit isang tao. Pinatalsik lang ako para hanapin ko ang future ko. I had a bunch of money with me anyway. Tandaan nyo mga kahombre ko, hindi ako pinababayaan ng mga magulang ko. Pag pera lang, laging may pera. Oras lang talaga ang wala. Pero pera laging meron, mga kahombre ko. Pumunta ako sa England. Bumaba ako sa London Waterloo. Pagbaba ko sa London Waterloo, oh my goodness, man. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nakachamba ako sa Elephant and Castle ng isang malaking hostel kung saan ang binabayaran ko was 99 pounds per day. Imagine niyo mga kahombre ko pumunta ako dito ng 4 ang aking maleta. 4. Kasi dala ko yung mga gamit ko. I was there to find my future.
Kasi pagbaba mo pa lang ng plane, straight bus ka na. Nasa London Stansted ako. Pagbaba ko ng London Stansted, punta ako sa London Waterloo. Nandun ako sa train station ng London Waterloo. Yun na. Hanapin mo na future mo. That's about it. Madalas tumawag sa aking mga magulang ko. Jason, kaya mo ba talaga na tumagal dyan? Hikain ka, wala kang alam sa buhay. Ikaw batugan, wala ka naman talagang kwenta. Umuwi ka na lang sa San Pablo. May mga farm naman tayo doon. Ikaw na lang magpatakbo. May negosyo naman tayo. Nashock ako. Hindi to pwede, mga kahombre ko. Ayoko na habang buhay ako na nakalagay sa likod na magulang ko. No. Ayan talaga yung pinakaayaw ko sa buhay ko. It was never fun to me na manghingi ako sa magulang. Naisip ko, Papatunayan ko sa inyong lahat na hindi ako batugan, na hindi ako hikain, at hindi ako tulad ng iniisip nyo na walang pangarap sa buhay. and ito pa mga kahombre ko, madalas din yan sa mga pamilya ko dito sa Pinas. Kasi tuwing nakikita nila ako tuwing Pasko, Ayan, hindi na niya kailangan ng regalo. Bakit pa nga kailanganin niya ng regalo? Eh yan may pera na. ba't ganon? Syempre, apo mo rin ako. Syempre, pamangkin mo rin ako. Bakit hindi mo ko bibigyan ng regalo? Tama? Dahil porket may pera yung pamilya ko, man. I was a kid. Then, naalala ko, madalas ko rin marinig, no, sa pamilya ko. Itong bahay na ito? Ay, sa magulang yan ni Jason. Hindi naman yan sa kanya. Sa magulang niya yan. Masakit sa akin yon mga kahombre ko. Yang mga salitang yan against me, dala ko yan lahat sa England. Walang nagpapalakas ng loob ko kundi sarili ko lang. Kailangan may mapatunayan ako sa pamilya ng nanay ko at sa sarili ko. Kasi hindi po pwede na ganito ang iniisip sa akin ng mga tao. Anyway, nasa hostel na ako ng Elephant and Castle. My God, man. Nakita-kita ko, what the F? Ano to? Bakit ganito? Sa isang kwarto, 6 kami, tas napakaraming homeless. Pero 99 pounds siya per day. Yun na yung pinaka-cheap na meron sa London na pwede kong matulugan. Ang daming homeless na nandun. Narinig-rinig ko sa mga roommates ko na yun na pala yung last resort. After nung hostel na yun, straight ka na sa daan. Tapos naalala ko mga kahombre ko, yung banyo namin was shared. Could you imagine, nakashare mo yung banyo sa mga homeless? Yung mga homeless kasi sa England, mga kahombre ko, alam nyo na. Anyway, wala akong naging choice but to stay there for 2 weeks. Isang linggo ako mga kahombre ko na paikot-ikot sa London. Inaral ko ang metro, kung paano nagana, underground ng London, in train. Inaral ko yung buses, yung lines. Natuto naman ako after 2 days kung paano nag-work yung things out sa England. Habang tatawag ang nanay ko o tatay ko, Ano na, Jason? Umuwi ka na. Wala, hindi mo naman na yan kaya. Hinihika ka na, no? Umuwi ka na sa San Pablo. sabihin ko, Hindi, kaya ko to. Naghahanap na nga ako ng trabaho eh. Nagbibigay na ako ng mga resume kung saan mga resto. hindi ako makahanap ng trabaho mga kahombre ko. Hindi talaga ako makahanap. Wala. Sinasabi ko lang yan. Pero sa totoo lang, pinanghihinaan na ako ng loob because I was on my own. At tinitingnan ko yung bigay na pera ng tatay ko sa akin na euro. Fuck man, pakunti na ng pakunti! Siyempre mga kahombre ko, mas mataas ang pounds kaysa sa euro, di ba? Kaya ganun yung situation ko. Nakain po ako mga kahombre ko sa tigwa 1 pound. Mga Muslim foods, Indian foods, Bangladeshi food, doon ako nakakain kasi wala akong choice. Wala akong ibang pwedeng pagkainan at wala akong ma-afford. Kahit Chinese food, hindi ko afford mga kahombre ko. Wala na akong choice mga kahombre ko, kundi ang mag-post sa Facebook ko. At humingi na ako mga kahombre ko ng tulong sa inyo. Nag-post ako. Medyo naiiyak-iyak pa rin ako pag naaalala ko tong story na to mga kahombre. This was crazy. Ang dami pong sumagip sa akin mga kahombre ko. Totoo yan. Kahit papano mga kahombre ko, to tell you the truth, wala man akong kinita. Pero grabe yung ibinalik nyo sa life ko. Nagpasikat-sikat lang ako and all. Pero isang post ko lang na humingi ako ng tulong. My God, ang dami nila mga kahombre ko. 4 po yung gustong tumulong sa akin. 2 sa London, 1 sa Cambridge, at 1 sa Basingstoke. Yan po yung 4 na gustong tumulong sa akin at bibigyan daw nila ako ng matitirahan
at mapagtatrabahuhan. Puro babae yan, mga kahombre ko. Yung tatlo, parang nalayuan ako. Tandaan nyo, wala akong alam. So, nagre-research lang ako sa map. May isang tao na naging interested ako. And that is actually Bea, mga kahombre ko. Bea ang pangalan niya. Nag-offer siya sa akin. Sabi niya sa akin, Jason, idol ka ng mga kapatid ko. Pumunta ka dito sa Basingstoke. Tutulungan kita. wala akong idea. Saan ba yung Basingstoke? Hindi ko alam, no? Pumunta ako sa London Waterloo. Tinanong ko saan Basingstoke. Sakto, 45 minutes lang from Waterloo. So, una sa lahat, pumunta muna akong Basingstoke. Isipin nyo, mga kahombre ko, yung pa yung unang panahon, yung iPhone, ewan ko kung 8 ata yun, 9, ewan ko basta something like that, yung ang bilis malobat. Isipin nyo, mga kahombre ko, siyempre wala akong kaalam-alam. Sabi ni Bea sa akin, Jason, pumunta ka dito sa school ko, sa Queen Mary's College. Sabi ko, oh sige, type ko Queen Mary's College. Ang nilagay po sa akin nung map, yung map na pangkotse. Naglalakad ako sa daan ng kotse. To the point na even roundabout ng kotse, nilakad ko rin yung roundabout ng kotse. Nakarating naman ako sa awa ng may kapal sa Queen Mary's College. She was there, waiting for me. And actually, pinakain niya ako, mga kahombre ko, nilibre niya ako sa Nando's. And she has given me the chance na magtrabaho sa Domino's Pizza. Kasi doon sila nagtatrabaho. Tapos hinanapan nila ako ng boyfriend niya ng room. Eh di ang saya ko! So bumalik ako, mabilis, sa Waterloo. Kinuha ko po lahat ng gamit ko, pati duvet, pati unan. Sa bullet train ako sumakay. Nakababa ako sa Basingstoke. Pagkatapos nun, nagbas ako papunta doon, nakarating ako sa bahay. Sa room na nirarenta ko. Room lang, mga kahombre ko. And then, simula ko na ng work sa Domino's. And man, I was the happiest guy on earth. Kikita na ako! At tumawag ako sa nanay at tatay ko. Siyempre. Hey, nakahanap na ako ng work. Ang sweldo ko, 600 pounds per month. Let's go! So, okay ako nun, man. Lahat okay. Pinakisamahan ako ng ayos ng aking mga mahal na kaibigan. Naiisingit-singit ko pa rin ang aking pagiging si Makagago. Kaso lang, mga kahombre ko, dito makikita nyo na nagkaroon ako ng lesson of life. Na kumbaga, kung gaano kahirap ang tunay na buhay sa labas ng iyong nakasanayan na magandang buhay. Dumating ako sa puntos ng aking buhay na hirap ako. Isipin nyo, nagtatrabaho ako sa Domino's. Isa pa lang work ko niya. Pagkatapos, umuwi ako madaling araw. Ako pa yung nagluluto para sa sarili ko. Ako yung naglalaban ng damit ko. Ako yung nag-grocery pa. Bago ako makatulog, ang dami ko pang routine na gagawin para sa sarili ko. Otherwise, pababayaan ko sarili ko. Kaso hindi ako ganun. Malinis ako na tao even before, mga kahombre ko. Ayoko na madumi or mabaho. Ayoko ng ganyan. Matipid ako na tao. To the point na kahit yung 1 pound na pambabayad ko sa bus, papunta sa work, kasi 30 minutes walk, nilalakad ko na lang. Yung 1 pound, nilalagay ko sa bulsa ko. Kasi takot ako maghirap, mga kahombre ko. Yan talaga yung totoo. At dito, na-addict na ako na na-addict sa pera. So, ang ginawa ko, nakahanap ako ng isang trabaho, yung Coral. Gambling shop yan. Now, 17 hours a day na ako. 12 to 10 p.m. ako sa Coral kasi ako yung nagko-close. And then 10:30 to 5 a.m. sa Domino's. So, yan yung trabaho ko daily. Aside lang sa Wednesdays. So, isipin nyo, mga kahombre ko, gaano ka-effed up ang buhay ko noon, man. Para lang makaipon ako at mabili ko ang aking dream house sa San Pablo. Bakit ko gusto yan? Naalala nyo? Kasi may dapat akong patunayan, mga kahombre ko. Dapat kong patunayan na meron akong sariling bahay. Sa 5 taon ko na yon sa England, wala akong ginawa kundi magtrabaho, bahay, trabaho, bahay. Lahat ng klase ng pag-iipon ko, ginawa ko. To the point na yung isang buong manok, mga kahombre ko, umaabot yan ng 1 linggo. Niluluto ko yan ng adobo, yung isang buong manok, 1 linggo ko yan pagkain. Nasa ref siya. Yung pasta, binibilang ko yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun na, niluluto ko. Pagkain ko na yun. Naalala ko nun, lagi ako may bag. Doon ko nilalagay yung pinag-grocery ko. Bago ako mag-work, grocery muna ako, iwan ko sa Coral muna, tapos after nun, dala ko rin yun sa Domino's, tapos sa madaling araw, dala ko yun pa uwi. Bote ng tubig, yung pinakamura, binibili ko, yung tig 35 cents lang. Bumibili ako, ilang saging-saging, ganyan. Yan na mismo yung regalo ko sa sarili ko, sa lahat ng hardships.
nakaipon na si Makagago What's Up Man. At nabili ko rin ang bahay na yon sa San Pablo, Laguna. Which yung bahay na yon, ibinebenta ko na ngayon. Dahil syempre, iba na yung buhay ko ngayon. Malayo na ako, alam niyo naman na ibang-iba na ang sitwasyon ko, di tulad dati. Habang nangyayari ang lahat ng ito, pumasok ang era ng mga sexy stars sa Facebook. Kung saan dito nauso ang mga iba't ibang influencers na gumagawa ng content ukol sa pagpapasexy nila. Isa rito ay si Jean Nunez, isang OFW din na gumagawa ng content through videos and live. At si Hannah Nicole din na nagawang tirahin si Makagago. Dahil dito, nagawang maglabas ni Makagago ng diss track sa kanila. Dugyot and luka, ba't ka naluka? Ang pangit mo mukhang tungaw. Iyaw kadiri mga picture mo, day. Takipan mukha mo para maging okay. Papansin ka sa tao, tagalinisin, day. Ako maitim, brown o inday. Dito na rin umusbong ang iba't ibang mga sexy stars tulad nila Mimay Ong, Mary Light at Rapsy. Nagawang tirahin ni Makagagong iba't ibang mga personalidad na ito. Ngunit mas tinuunan nito ng pansin ang naging pinakasikat sa kanilang era na yon, si Tony Fowler. Si Tony Fowler ay parte ng isang grupo noon kung saan ay sumikat sila bilang mga sexy stars na lumalahok sa mga events at more on sumasayaw sila ng mga kalaswaan noon. Naalala nyo naman yan. Sa mga panahon na yan, sobrang dami ng galit kay Tony Fowler. At naisipan na lang rin itong tirahin ni Makagago. Wala lang. Kasi pag tinitira ko si Tony, napakarami laging views mga kahombre ko. Sobra. Kaya ako tuwan-tuwa. Kaya kapag walang content, si Tony na lang ang titirahin ko. Para sure, marami ako laging views. Meron na naman akong nakita sa Facebook. Obviously. Ibang klase talaga si Fowler. Kung may ranking lang ang mga jeje puta, ang ranking niya ay super. Tangina sayaw-sayaw, ngud-ngud-ngud-ngud, pepe in the face, hawak burad, tas ngud-ngud-ngud ulit pepe in the face. Respect? Anong respect? Only judge can God me. Tulad ng mga putang inang mga pack girls at pack boys dyan. Ganun ba? Ganun ba yan kung pala? And ito ang pinakamaganda kay Tony Fowler. Kasi lahat ng mga yan, hindi ako halos pinapansin. But Tony was the only person na binibigyan ako ng pansin kahit papano paminsan-minsan. Dahil si Tony ay pikon. Naalala ko pa noon, biglang pagka meron ako nilabas sa kanya, magpo-post siya ng status, tapos biglang mawawala. Yung pala na nalaman-laman ko through her na yung manager niya back in the day, siya yung nagpapabor. Ang mga panahon na ito, mga kahombre ko, dito ay namamayagpag ang Filipino Vines ni Walter De Vera. Kung saan ay dito nagsimulang makilala ang iba't ibang mga influencers na ngayon ay mga sikat na. Tulad ng Brusco Bros, Marlu, etc. etc. Nagkaroon ng issue ang Filipino Vines noon. Nagawang mag-chat ni Senpai Kazo kay Makagago upang tirahin nila si Walter De Vera. Walter De Vera, hindi ako magbibigay ng oras sa'yo para ayusin yan. Ayusin yung page mo at ayusin ng mga ibang pages yan. Pero pag dumating sa point na umaabuso ka na, till now, gagawa na kami ng paraan para maano yan. Time will come, mawawala lahat sa'yo yan kapag di mo inayos na maaga. Huwag ka manggamit. Alam mo yun? You know me, cuz. Wala akong pake sa mga TF shit na yan. Wala akong pakialam dyan. Alam mo yan? Kahit sa YouTube, hindi ako marunong mamera dito sa mga kahombre ko o kung kanino man. Wala, kasi I don't really need that. Kaso syempre kayo, nangangailangan talaga kayo. Kaya pati mga talent mo, kinukuhanan mo ng mas malaking porsyento. Brad, mag-ingat ka sa galawan mo. Walang natatakot sa'yo dito. Hindi kita kilala personally, pero mas hindi mo ako kilala. Nakakainit ng ulo yung mga ginagawang panggamit sa mga kabataan. Alam mo yon? Na hindi mo tinatrato ng mahusay. Sa video na kanilang ginawa, isa rin sa tumira dito ay si Chairman Stark nung panahon na yon. Now well known as Sian Gaza. Isipin nyo, mas nauna pa ako.
kay Sian Gaza. Nang matapos ang era ng Filipino Vines, dito na rin nag-usbungan ng iba't ibang mga influencer tulad nila Pepeng Pinakamalupit, naalala niya, di ba? Ayan po ay Facebook page ni Christian Harris. Kasama na rin dito ang pagbabalik nila Makagago at Senpai sa kanilang mga paggawa ng kung ano-anong content. Sa mga panahon na ito, kasabayan ring uminit ang pangalan ni Sian Gaza sa kadahilan ng lumabas ang isang issue na ito'y isang scammer. Pagkalipas ng isang araw ng pagkakakulong nito, siya din na may nakalaya agad nang siya'y mag-bail. Lumuwas din ito agad ng ibang bansa after. Ginawa lamang katatawanan ni Sian Gaza ang pagiging scammer nito at kung tutuusin ay ginawa niya pang line niya, yung nyem, kung saan binabanggit niya ito sa iba't iba niyang mga vlogs, especially sa travel cartel nitong contents na lumilibot siya sa iba't ibang sulok ng Asia. Dahil dito, sa pagsikat ni Sian Gaza, ginawa ng isang diss track ni Makagago si Sian Gaza. Yeah. Cambodia. Ako ay isang scammer. Yeah. Dito sa FB world. Nag-trending to ng malala, mga kahombre ko. Malalang trend. And ang nangyari dito sa pag-trending nito, na-report na naman ang Facebook ko. So may mga taong nagre-upload nito sa YouTube. Kasabayan din dito ang paglabas ni Makagago ng isang video ukol kay Sian Gaza na di umano'y nag-a-addict ito. Nakita nyo naman sa mga video na inilabas natin, isa sa mga tropa nitong putang inang si Sian Gaza, isinend nila yan sa akin kasi wala raw makapaglabas niya sa Facebook, sa YouTube kasi lahat takot. Para sabihin ko sa inyo, seryoso tayo. Hindi dapat kayo matatakot dahil sila dapat ang matakot sa atin. Kasi addict na yan. Gusto kong ilagay tong kamao ko sa loob ng bunganga mo, alam mo yun? Maraming takot sa'yo, pero para hindi ako. Tandaan mo parati ang sinasabi ko na yan. Tropa mo mismo nag-video sa'yo, putang ina ka. Huling-huli ka, no? Dahil sa video ni Makagago, nagawang i-message si Sian Gaza ito at doon na nagsimula, mga kahombre ko, ang pagkakaibigan namin ni Sian Gaza. Hanggang ngayon, we are very good friends. Lahat ng mga naging tira ni Makagago dito ay maganda talaga ang mensahe. Pero ang pangit lagi ng delivery. Hindi pa rin siya monetized sa panahon na to at hindi pinagkakakitaan ang mga contents na ginagawa niya. Nangangalahati na po tayo, mga kahombre ko, sa istorya ng karir ni Makagago. Makagago ay isang myth ng kawalangyaan at katarantaduhan. Nakikita nyo naman. Pero sa storya na to, nagkaroon tayo ng konting hint kung bakit siya magbabago. Nagkaroon siya ng lesson sa life sa paglipat niya sa England, sa pag-hustle niya. Dito na bago ang kanyang buhay. Natuto si Makagago kasi hinanap niya ang future niya. After ng mga kaganapan na to, ito na po ang sitwasyon na mas interesting pa sa lahat ng interesting. At ito na po ang storya ni Makagago nung siya ay umuwi sa Pilipinas at nakaharap niya ang ex. Exciting to. Wala. Fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.